day to you guys, and today let's discuss what is forex trading. Kung ikaw yung tipong tao na interesado or curious about forex trading, in this first video we will explain first. So kung nababasa po ninyo, ayan, forex trading involves simultaneously buying one currency while selling another in hopes of profiting from changes in their relative values. So ibig sabihin nito guys, for example, we have here the currency exchange, which is the euro and the US dollar. So ibig sabihin nito guys, sa foreign exchange or sa pagti-trade, imagine you are selling euro kasi you are hoping na yung dollar, no, kumbaga binibenta mo yung euro gamit yung US dollar niyo. Kasi po, if si euro dollar, for example, itong yung dalawang currency nito ay bilang exchange. So, kailangan yung isang value na yun ay tataas para magka-profit ka. Kung ibebenta mo yung isang exchange na yun, ay yung isang currency na yun for that exchange na gusto mong bilhin. So, ang gagawin mo muna is, you will sell, for example, itong euro USD, you will sell US dollar for the hope na yung euro is tataas. So, doon ka magkaka-profit. Another naman, if gusto mong bilhin itong si euro, kailangan mo nang ibenta itong si US dollar para magkaroon kayo ng profit. So, ganun po yan siya guys. Sa ganitong market, for example, itong euro USD, pag itong si euro ay tumataas, since US dollar ang kanyang kapalit, kailangan itong si US dollar ay babagsak. Pag hindi siya for example, pag bumenta ka ng euro at itong si US dollar din ay bumagsak, so syempre ginamit mo pagbenta is yung US dollar, so ngayon nagbaba pa yung value ng US dollar, tsaka itong si euro naman ay bumagsak din, so wala po tayong profit doon. So ganun po yung term ng forex trading. So kumbaga exchange lang yan ng pair, for example US dollar to Philippine peso, diba? If ever na, for example, nagbenta ka ng peso into $1, for example, lagay natin yung price ng Philippine peso is 59, no? Nagbenta ka ngayon. So, ang hope mo doon ay sana tataas, di ba? Tataas na yung value ng peso para magkaroon ka ng profit. So, let's say yung selling price mo 59 pesos, then what if nagtaas yung value ng peso, for example, mga 60 pesos na lang per dollar. So, doon meron kang profit. Ngayon, pag bumenta ka naman sa 59 peso, pero bumagsak yung value ni Philippine peso, doon po tayo magkakaroon ng loss. For example, nagbenta ako ng 59, tapos yung price ng Philippine peso bumagsak. So, ibig sabihin nun, loss tayo doon. So, kumbaga pa, in other terms pa, ganito kasi gumagalo yung market, guys. Pag merong buyer, meron talagang seller. Diba? Kasi walang bibili pag walang bibenta. Tama po ba? Ganun din, in other perspective. Itong walang bibili pag wala yung seller, di ba? Anong bibilin mo kung walang may nagbebenta, di ba? Tapos itong si seller naman, paano siya magbebenta kung wala namang bibili? So ganun gumagalaw yung market sa forex. So ito naman, may mga other din na financial instruments na pwede kayo mag-trade except sa forex. May other din na iba, for example, stocks. Example ng stocks is yung mga companies na alam natin dito sa Pilipinas, which is mga Globe, San Miguel Corporation, yung mga top companies niyan, they are into stocks. Okay? Then, yung ibang bansa din, meron din yan. For example, yung Tesla, Google, Facebook, meron silang stocks. In hope na magkakaroon din sila dyan ng profit. Okay? Kasi meron silang mga investors na nag-invest sa kanila through buying their stocks or shares. Sunod naman is we have crypto, di ba? Yung famous ngayon na Bitcoin. Okay? Next naman natin is itong futures naman, ibang market naman po ito siya. Okay? Another naman is commodities. Itong commodities naman, ang example po nito guys is yung gold, silver, oil, and other pa na mga commodities. Another is index funds. So, ibig sabihin ng index funds guys is ito yung mga stocks. Kumbaga pa may grupo, mga ganun. For example nito guys is yung Philippine Stock Exchange na index or yung PSEI. So doon sa index na yun, grupo-grupo yun ng mga stocks. Kumbaga pa yung
total calculation ng stock. For example, itong si Jollibee, itong si Globe, itong si SM, itong si BDO. Kumbaga pa, i-add up yung value nun ng mga stocks niyon sa isang, para may grupo, parang ganun. And then, kung i-estimate or i-average, so, magkakaroon sila ng price na grupo, which is yun yung index funds. Ganun siya. So, sa US naman, we have S&P 500, yan, yung mga Fortune 500 companies. Sa another naman is Nasdaq, which is yun yung mga tech companies na top 100 companies sa US. And we have the Dow Jones o yung US 30, yan naman yung mga top 30 performing companies din sa US. So kumbaga po grupo-grupo yan sila, and of course marami din para kayong pwedeng pagtitigan na mga financial instruments. So ngayon, bakit kaya Forex yung magandang pagtitigan, guys? Kasi ang Forex, guys, lalo-lalo na itong currency pair which is Euro USD, no? Yung Forex po, ito yung liquidated market. So ibig sabihin, madaming volume of transactions dito, maraming nagkaka-profit, maraming din nagkaka-loss, diba? At maraming talagang orders na nangyayari. Kasi po yung mga involved po dito sa forex trading nito, syempre yung mga institutions like banks, hedge funds, equity markets, mga ganyan, yung nagpapagalaw talaga ng market. Sila yung involved dyan. So, syempre yan, trillions of transactions in just seconds, imagine. In just seconds. So, madami ng transaction na nangyayari at yun yung nagpapagalaw sa market. Okay? Yung mga buy and sell orders ng mga banks na yan or ng mga institutions. Kasi sila, malaki yung pera na tinatapon nila sa market in the hope of making money for exchanging currency. Another naman is centralized market. Involved may government dito. Syempre, kasi currency. Okay, currency pair siya. Okay, next naman is, it operates 24 hours a day. So, hindi po natutulog yung market. So, 24 hours talaga, nagre-repeat yung cycle. No? Repeat lang yan. Walang katapusan yan. Except lang sa weekends. Pag weekend, so syempre walang work yung mga mga nagti-trade, diba? Yung sa bank, sa bahay lang yan sila. So, nakapatay na yung computers nila. So, kumbaga, close lang yan. Nakasara yung markets pag weekend. So, ibig sabihin yan Saturday, Sunday, makapagpahinga ka. At saka, syempre, low entry barrier. So, what do I mean by low entry barrier is madali na makapag-trade forex. So, hindi mo na kailangan pang maging banker, hindi mo na kailangan maging investor. Actually, hindi mo na rin kailangan na maging expert masyado bago ka mag-start sa trade. Kasi, you can learn naman kahit, kumbaga pa, you can start while you're at home, meron kang cellphone, meron kang laptop, anything na merong internet connection or na yung makakonect yung gadget mo sa internet connection. Kumbaga, pwede ka na mag-start mag-forex trading. And then, syempre, no need huge amount of capital to start to trade sa pag-forex. So, madaming mga broker na pwede nyong pagsimulan na mag-trade. Pero meron ako masuggest na brokerage. So, pwede kayo mag-register dyan sa link na i-provide ko. Okay, so, nagbibigay din yan ng deposit bonus up to $40,000 US dollars. So, lifetime deposit bonus na po yan. Okay, so, ayan. So, you can choose mga broker. No? Search lang kayo sa online. Do your own research. So, kailangan yung broker na tawag niya na magre-register tayo is legit siya. So, meron akong nagawang video about dyan. So, i-watch nyo lang yung video na yun para at least tawag yan, mag-guide kayo or maging aware. Kasi madaming mga brokers ngayon na yun nga, nagkaka-profit ka. Let's say, magaling ka mag-trade or nagka-profit ka pero hindi ka makapag-withdraw. Diba? So, yun, ingat-ingatan natin yun. Okay. And then, let's proceed naman sa mga currency pairs na pwede nating pagtitidan. Okay, mga currency pairs. So, tatlo lang yan, guys. Tatlo yung pwede nyong pagpipilian na currency pair. So, nauna, we have major pairs. So, tandaan nyo lang po, pag major pairs, yan yung mga currency pairs na mayroong US dollar na kapalit. Bakit US dollar? Bakit major? Kasi nga, yung US dollar, ito yung pinakamadaming reserve na currency. Okay, sa buong mundo. Kumbaga lahat ng mga central banks, lahat yan sila mayroong US dollar. Even tayo, Philippines, diba? Meron yan. Lahat meron. Kasi nga po, lahat ng mga, syempre, diba, mga trades, mga businesses, mostly sa kanila ay
naghahanap talaga ng US dollar. So, ganun yung tandaan nyo guys, pag major pairs, ito yung may mga currency pair na merong exchange ng US dollar. For example, itong Euro USD. You also have US dollar versus Canadian dollar, mga ganun. Another naman na currency pair na pwede nyo pagtitidan is minor pairs. Itong minor pairs naman, ito naman is walang USD. So, example nito is yung mga Euro against Japanese yen. Ayan. Euro JPY. You also have Thai baht against Canadian dollar. Basta walang US dollar na involved. So, yan, minor pairs nila. Next naman natin is yung exotic pairs. Okay? So, kung hindi nakakaalam, yung Philippine peso po is isa pong exotic pair. Bakit siya natatawag na exotic pair? Kasi wala naman talagang interested na mag-buy ng ating currency. Exotic nga eh. Diba? Exotic, nasa tabi-tabi lang. Kumbaga, ibig sabihin nito mga exotic pairs is wala masyadong volume, wala masyadong transaction, or wala masyadong bumibili or nagbebenta ng ganitong currency. It's because hindi talaga siya gaano kasikat or kakilala, or walang masyadong maganda sa economy ng currency niyon or na involved na bansa niyon. That is why wala masyadong mga malalaking investors, mga institutions or mga central banks na willing na magbili or magbenta na ng ganong currency. Walang willing makipag-transact sa ganyang currency. So, ano yan dyan? Kasalanan dyan po dyan yung Philippine peso. Diba? Exotic pair yan. Yan yung mga kailangan natin muna alamin kung ano ba yung forex trading, bakit forex, and types ng currency pair. Okay? And then, on my next video naman, tuturuan ko po kayo kung paano magbasa ng market. Okay? Paano natin malaman yung galaw ng market, kung pataas ba ito, pababa, or ringish, or wala masyadong direction. Pero mas maging madali siya guys pag biro talagang guidance. It will take years, it will take time, no? Masusunog lang din talaga yung oras nyo. So mas maganda pag mayroong guidance. So tune in lang sa next video ko kasi tuturuan ko po kayo kung paano pong magbasa ng market sa forex. So yun lang guys, and see you on my next video.